Masayang araw, mga ka-PL! Abay, kinuyog pala ng mga kaibigan nating DDS itong ICC judge na si Lulia Motok sa pamamagitan po ng spam attack, mga kababayan. Dinurog po sa spam, mga kababayan. O dahil po nadurog, siyempre, nasaktan. O dahil sa nasaktan, o meron po silang gagawing hakbang para matigil po ang mga spam attack dito nga sa ICC judge na si Lulia Motok. So, meron na po silang naiisip, mga kababayan, na para matigil na nga. O eto, basahin ko po. Matatawa ho kayo na maiinis dito sa balitang ito, mga kababayan. Inilathala po ito ng Abante News, mga kababayan. O ito ho ang sabi, pagkuyog sa ICC judge, dagdag kaso kay Digong. Yan di umano ang sinabi, mga kababayan, ni ICC Assistant Counsel Cristina Conte. Uulitin ko lang, ang kinuyog po ng mga kaibigan nating DDS, yung pong judge na blondie po ang buhok na nagngangalan pong Lulia Motok. So, dahil hindi niya na po matiis yung banat ng mga DDS, ito po naiisip nilang hakbang. Dagdag kaso kay Pangulong Duterte, mga kababayan, kapag ka hindi ho natin siya tigilan. Aba, matindi na. O, ituloy ko po yung basa. Maaaring madagdagan ang kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung kung mapapatunayan na may kinalaman ang kanyang kampo sa spam attack sa social media page ng isang hurado sa International Criminal Court, mga kababayan. Oy, mga kaibigan kong DDS, pwede niyo po siyang atakihin. Huwag na lamang po kayong masyadong mag-post na yung pagpapakita mo po na tayo ay mga tunay na DDS. Mas mabuti ho, gumawa ho kayo ng ibang account na wala pong nakapost tungkol po sa pagsuporta natin sa ating Pangulong Duterte. Yung walang litrato. Yung walang mga shared post para hindi po nila matukoy o mapatunayan na tayo mga Duterte diehard supporter. O ituloy ko yung basa. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conte, ang spam attack sa Facebook page ni ICC Pre-Trial Chamber Presiding Judge Lulia Motok ay hindi makakatulong sa kampo ng mga Duterte. Bagkos ay baka mapasama pa ang dating Pangulo. Ganoon po ang gagawin natin, mga kababayan. Ang sabi lang naman kasi dito, kung mapapatunayan na ang mga nagme-mensahe ho sa kanya, maging sa kanyang mga post, yung mga nagko-comment, makitaan na talagang Duterte o DDS, yan na lang, para mas madali tayo, madadagdagan po ang magiging kaso ng ating Tatay Digong. So, anong gagawin ho natin para safety po yung ating Tatay Digong? Gawa po kayo ng bagong account, mga kababayan. Hindi na ho nila mapapatunayan yan na DDS tayo. Hahadlangan po nila. Maging yung ating mga magiging komento, pinagbabawal na ho nila, mga kababayan. Akala ko, dito lang sa bansa natin, ang tila mayroong nagaganap na silent martial law. Aba, maging sa Netherlands din pala, mga kababayan. Ang tindi nila, O ito pa. If you intimidate an official of the court for the purpose of forcing or
persuading the official not to perform or to perform improperly his or her duties, Duterte could have additional charges if this attack could be traced back to him. Wika ni Conte sa interview ng ANC nitong Martes, mga kababayan. Yan po mismo ang sinabi ni Conte. Aniya, maaari ring maapektuhan ang pinaplanong paghingi ng interim release kay Duterte. Ito ho yung pansamantalang kalayaan ng ating Tatay Digong, mga kababayan. Maaari di umanong maapektuhan. Tuloy ko. Ilan sa mga ibinibintang kay Motok ay ito raw ang dahilan kaya nagkakagulo ngayon sa Pilipinas. Nagkalat din ang mga meme para babuyin ang mukha at pangalan ng ICC judge. Ang dami nga naman kasi natin nakikita, mga kababayan, sa social media na binabanatan po itong si Lulia Motok. Ginagawan po ng mga meme kung ano-ano. Meron pa nga ako nakita parang pinagsabihan yata niya siya na para siyang isang bida sa isang adult ano ba yun? Tawag dyan adult movie. parang ganun, mga kabayan. At marami pa pong iba. Yan po. Kinuyog siya ng mga kaibigan natin DDS, napikon, kinuyog sa alin? Sa pamamagitan po ng spam attack. Napikon, gumawa ng hakbang, hindi ko alam kung hakbang ito o pananakot lang ito. Na ang sabi, kapag ka hindi daw tinantanan, mga kababayan, maaaring maapektuhan po ang ating Tatay Digong at maaaring madagdagan di umano ng karagdagang ikakaso sa ating Pangulong Duterte. May ganun na ba ngayon, mga kababayan? Wala na talaga tayong karapatan na magkomento sa mga pangyayari ngayon. Siyempre may emosyon tayo Tao tayo. Minsan hindi natin nakokontrol itong ating emosyon. Kaya minsan kung ano-ano ho nasasabi natin. Dahil yun sa pagmamahal natin sa ating Pangulong Duterte. Pero sila ho, mga kababayan, kahit spam attack laang, ikinapipiko na ho nila. Ganyan po kakitid yata ang pag-iisip nitong mga taong ito. Hindi ko malaman kung mga bagag tumangot, mga ito, mga kababayan. Di ba? Ngayon, kung talagang hindi nyo mapigilan na atakehin sa pamamagitan ng spam itong si Lulia Motok, wag ho kayong gagamit ng inyong tunay na mga Facebook account o social media account. Gumawa ho kayo ng mga avatar. Oso ho kayo niyan. Yung hindi ho kayo makikilala, walang picture, walang mga shared post about sa pagsuporta sa ating Pangulong Duterte para hindi ho nila matrace, mga kababayan, na tayo ba taga-suporta ng ating Pangulong Duterte. Iyan pong sinasabi ko na yan kung talagang hindi nyo po mapipigilan. Kung mapipigilan nyo naman, mabuti. Pero kung hindi talaga, dahil nga mahal natin ang ating Tatay Digong, sige ba na? Gawa lang po kayo ng bagong account para ligtas po ang ating Tatay Digong, mga kababayan. Okay, ganyan na po sila. Nasasaktan sa mga banat ng mga DDS. Okay, idadagdag ko pa itong isa, mga kababayan. Lumabas na naman to. Pinuna ko na ho ito noon Dahil ako mismo gumagawa ng kalye survey dito sa Davao City. Mga kababayan, lumabas na naman. Ewan ko kung sino ho nagpakalat nito. Ayan, ipapakita ko lang ho sa inyo yung litrato. Ayan ibinalik na naman nila yan, mga kababayan. Pinapakalat na naman ho nila. Na di umano,
43% di umano ang nais iboto si Carlo Nograles. Laban po sa ating Tatay Digong. Kita niyo naman siguro, 38% lamang po yung kay Tatay. Tapos kay Carlo, 43%. Maniniwala kayo dyan, mga taga Davao. Nananaginip yata ng gising ang gumawa ng survey na ito. Mga kababayan, kung sino ka man na gumawa ng survey tungkol dito sa mayoral race ng Davao City, panoorin nyo po yung 2 video ko. Kalye survey, uncut, walang putol dito sa Davao City. Landslide si Pangulong Duterte. Abay, nagkakahiya naman itong survey ninyo. Kabaliktaran ito sa mga kagustuhan ng mga taga Davao City. Kasinungalingan. Di ba, mga kababayan? Isa pa, idadagdag ko pa rin sa mga taga Davao ito. Baka hindi nyo alam, mamayang hapon po, alas 6 ng hapon, magsisimula po ang rally. Yes, magkakaroon po ng rally. Anong araw ngayon? Marso 19 ngayon, mga kababayan. Mamayang hapon, alas 6. Sa harap po yata ng City Hall ng Davao City. Diyan po ang rally. Kasi ako nga, hindi ko nga alam ito na meron palang rally. Kundi sinabi sa akin kakahapon, hindi ko po malalaman. Maaaring kayo mga taga Davao, hindi nyo rin ho ito alam. O ngayong nalaman nyo na, daluhan po natin mamayang hapon, mga kababayan, ha? Ang gagawin po nating rally ulit. Okay, so hanggang dito lamang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.